Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po ako po ito, si Brian De La Cruz, ang inyo pong kamag-aral para po sa ating asignaturang Development Communication 208 at maging po sa ating pong kursong Master of Development Communication. Sa pagkakataon po ito, ako po ay nagkaroon ng isang magandang pananaliksik at magandang aral para po sa ating module number 5. Ang usapin po sa praktikal na mga hakbang upang maging matagumpay po ang isang social mobilization at maging po sa pagkakaroon ng mga ilang partners o di naman kaya mga kasosyo upang tayo po ay magkaroon ng magandang palitan sa kanila ng impormasyon, komunikasyon at syempre upang maging masagana ang ilang mga proyekto sa pamamagitan ng isang komunidad. Ngayon po, sa pagkakataon na to, balikan muna po natin ang mga ilang definisyon o ilang meaning ng isang mobilisasyon na pag-unlad o sa wikang Ingles, ang social mobilization. Una po dito, ang social mobilization daw po ay isang katalista o sa wikang Ingles ay catalyst. Sabi po dito, ang isang katalistang reaksyon o isang catalyst reaction ay nagkakaroon ng inisyatibong pakikialam, paggawa ng mga pagbabago at pagsisimula ng isang proseso. Ito daw po ay matatagpuan sa isang komunidad, maaaring grupo o isang individual na naghanda ng pagbabago gamit ang tulong ng kanyang komunidad, gamit po ang lakas, husay at pakikisalamuha ng bawat isa upang masolusyonan ang problema o suliranin na kinakaharap ng isang lokalidad. Malinaw po na inilatag dito na ang isang catalyst change ay isang inisyatibo. Tama po kayo, initiative ng isang tao na gumawa ng pagbabago sa loob ng isang komunidad. Alamin ang problema, alamin ang suliranin upang puksain ano ba ang mga dapat gawin sa isang problema. Pangalawa po na ibig sabihin ng isang mobilisasyon ng panlipunan, gagamitin daw po ang mga publikong naninirahan o mga tao sa isang komunidad nang malaman po ano ba ang problema, kikilatisin ang uri ng suliranin at kakaharapin upang madetermina ang kanilang hakbang sa pagpuksa ng kanilang haharapin na problema. Tama po ito dahil po mas magiging madali po ang palitan ng impormasyon, palitan po ng mga ilang komunikasyon mula po sa ahensya ng gobyerno hanggang sa mga ilang pribadong kumpanya upang magkaroon po ng isang konkretong problema o isang konkretong impormasyon na mula po mismo sa mga tao na nasa isang komunidad. Pangalawa, gagamitin po ang kanilang abilidad, kasanayan at maging puwersa, hindi lamang pong puwersa na kung saan ipapakita kung gaano sila kalakas, kundi ipapakita kung paano nila maipapakalat ang mga impormasyon, ang mga detalye, ang mga mensahe sa isang advokasya o kanilang ginagawa. Ito po ay suliraning masusolusyonan ng agaran. Bakit po? Dahil gamit po ang sariling mga tao, gamit po ang komunidad, gamit po ang mamamayan, nalalaman po natin ano ba ang problemang kinakaharap ng ilang komunidad o ng ilang residente sa kanilang lugar. Pangatlo naman po, isang interdisiplinaryong pagsanib o paggawa. Nangangailangan ito ng isang disiplinadong interaksyon na makikibahagi sa komunidad upang mailathala ang buong sitwasyon at kalagayan ng komunidad. Ito po ay nangangailangan ng isang pag-angkop na kung saan maaaring manirahan ng isang katalista o maaaring manirahan ng isang organisasyon, ahensya o departamento maging ang mga pribadong kumpanya upang malaman ang ikot, ang panahon at ang sitwasyon ng isang komunidad. Bakit po nila kailangan dito manirahan o kailangan nilang malaman? Dahil po, pag sinabing disiplinadong interaksyon o interdisiplinarong pagsanib o paggawa, kailangan gumawa tayo dito ng isang bagay na kung saan pakikisamahan natin ang isang komunidad.
Pakikisamahan po natin hindi lamang po isang araw, mararahil ito po ay magtagal ng mga ilang buwan at taon upang makabisado po natin ang ikot ng kanilang mga barangay, komunidad o probinsya at maging eskinita. Pangalawa, gamit po ang sama-samang pagtutulungan, sama-samang lakas at sama-samang partisipasyon, nagkakaroon ng dagdag kaalaman upang maipagbigay alam ang sitwasyon sa ikinauukulan o ahensya man ng pamahalaan. Sa pamamagitan po ng isang disiplinadong interaksyon, dito po natin nalalaman ang mga impormasyon sa mga tao mismo. Sama-sama, tama po kayo ng inyong narinig. Kasi po, kung tayo ay sama-samang nagtutulungan, mas nalalaman ang ginagawa nating inisyatibong pagbabago, hindi lamang po ang pagbabago, kundi inisyatibong paggawa sa isang problema na kailangan po nating masolusyonan. Yan po ang mga ilang definisyon o ilang ibig sabihin ng mobilisasyong panlipunan. Pero bago man po yan, alamin natin, ano ba ang advokasya? Kasi po baka gumagawa lang tayo ng isang movement o ng isang kilusan na hindi po natin alam ano ba yung dapat nating ipaglaban. Ano ba muna ang ibig sabihin ng advokasya bago tayo gumawa ng mga hakbang, bago tayo gumawa ng mga proyekto upang maging konkreto ang ating paggawa. Sabi po ni Mackie noong 1992, ang advokasya daw po, ito po ay isang samahan o grupo ng mga organisasyon na layong ipagbigay alam ang kanilang misyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon gamit ang media at pagpapahayag sa publiko ng kanilang mga proyekto. Ang advokasya daw po ay dapat magkaroon ng grupo o organisasyon na kung saan dapat maipaliwanag ang kanilang misyon. Maipaliwanag ang kanilang layon, maipaliwanag ano ba ang kanilang nakikita lingid sa kaalaman pa ng ibang tao. Kadalasan po, gamit po ang media o gamit po ang mga ilang plataporma na ipapahayag sa publiko, dito po nagkakaroon ng maliwanag, hindi lamang po ng maliwanag kundi makikita nila ito ang misyon ng isang grupo, organisasyon at mga ilang pangkilusan ng malaman po ng publiko. Kaya naman po, saludo tayo sa mga ilang grupo sa Pilipinas na talaga namang gumawa ng kanilang inisyatibo. Siguro po ang mga ilang example ko po dito ay ang Tanggol Wika. Ang Tanggol Wika po ay samahan ng mga propesor, guro, estudyante na ipinagtanggol ang Filipino bilang panuro at wag pong wakasan ang pagturo nito sa kolehiyo noong 2014 sa pangunguna po ng isang national artist. Ito po mga kaagapay o di naman kaya maaking mga kaklase, dapat po natin ditong maunawaan. Ito po ay hindi lamang po ito isang kilusan, kundi samahan ng mga grupo upang matutunan po natin ano ba ang misyon na kanilang ipinaglalaban o di naman ano kaya ang kailang ipinaglalaban upang malaman po ng isang sanlibutan o ng isang pamahalaan. At pangalawa naman po dito, kinakailangan po ang advokasya ay may panghihikayat na komunikasyon. Sa wikang Ingles po, persuasive communication. Upang maipahayag ang misyon o mandato, kailangan itong mailathala sa pamamagitan ng publiko. Nalalaman ang kanilang isinusulong laban sa isang problema ng lipunan o komunidad. Kapag hindi po natin ito na ikuwento o hindi po natin to na ilathala sa publiko, nagkakaroon po tayo ng problema na mailathala o maihandog ang mga mensahe na dapat po nilang malaman. Kaya naman po, totoo po ang kasabihan na hanggat walang maingay, wala pong aktibidad na mangyayari. Hanggat wala pong nangyayaring ingay, hindi po natin nalalaman ano ba ang problema ng lipunan o komunidad. Sa pamamagitan po ng panghihikayat ng komunikasyon, hindi lamang po tayo nagbabato ng impormasyon, kundi nagbabato rin po tayo ng layunin, nagbabato rin po tayo ng misyon upang malaman ng publiko ang kinakaharap ng isang lipunan. Pangatlo po, syempre, sa paggawa ng advokasya, ano ba ang layunin? Maliban sa
sa mapakinabangan o ang nilalaman o maitampok, kailangan din itong maisakatuparan sa paglalahad ng mga misyon na mapapakinggan ng ahensya, departamento, maging pribadong kumpanya upang mapaglikom ang mga salapi sa proyekto. Kaya naman po, meron tayong mga ilang NGOs, meron po tayong mga ilang grupo na kung saan talaga namang ipinapakita ang kanilang layunin, ipinapakita ang kanilang perspekto na kaya nilang ipaglaban ang kanilang mga gawain o ang kanilang mga advokasya sa pamamagitan din syempre ng pagtulong ng mga ilang ahensya upang makalikom po ng mga salapi. Ako po, isa po ako NGO workers sa isang radyo istasyon ng 702 DZAS. Kami po ay isang non-profit, non-commercial at non-government organization na kung saan ang aming pong himpilan ay wala pong commercial. Gamit po ang itinatampok dito ng mga donasyon dahil po ang ipinapakalat namin ito hindi lamang po sa impormasyon kundi ang mabuting balita po ng ating Panginoon. Tulad din po sa mga ilang ahensya ng gobyerno, sa mga ilang mandato ng departamento, nangangailangan ang mga NGO sa mga pagsuporta upang paglikom ng mga salapi at maisakatuparan ang kanilang proyekto. Malinaw po yan. Ayan po ang mga ilang mandato ng advokasya. At syempre, kailangan nating alamin ano ba ang mga praktikal na hakbang upang magkaroon ng panghihikayat ng yaman o magkaroon po ng sapat na kaalaman ang ating mga magiging bahagi o partners ng ating organisasyon dahil po malaking bahagi ito upang maisakatuparan po natin ang ating vision o ang ating mga nakikita o ang ating mga prediksyon sa ating mga gagawing proyekto. Unahin na po natin ito. Ito po ay translate ko rin sa wikang Filipino upang mas lalo po nating maintindihan. Sabi dito, ipagdiwang ang tagumpay, ipahayag ang mga gawain, magkaroon ng mga taong nais makisama sa iyong tagumpay. Sa paggawa po natin ng isang kilusan, sa paggawa po natin ng mga isang hakbang, kailangan po nating ipagdiwang ang mga tagumpay natin. Kailangan ipahayag din po natin ang ating gawain at kailangan hindi lang po tayo nag-iisa sa ating laban. Hindi lang po dapat tayo nag-iisa sa grupong ating iginagawa. Bakit po? Kasi hindi po magiging posible o hindi po mangyayari ang isang bagay kung tayo ay mag-isa lamang. Dapat po nating i-recognize o dapat din po nating i-celebrate ang maliliit na bagay. Halimbawa na lamang po dito ang Tanggol Wika. Yes po, o ulit-ulitin ko po ito. Ang Tanggol Wika po, nang simula po na maipasa po nila ang kailang House Bill, nagkaroon po ng kulay sa pagpapatanggol ng ating wikang Filipino. Kaya naman po, hindi lamang po sila nag-iisa dito dahil po kakambal din po nila ang mga ilang organisasyon tungkol tulad na lamang po ng Tanggol Kasaysayan, maging po ang mga ilang party list. Bakit po ito natin nakikita? Kasi mas nagkakaroon po tayo dito ng sama-samang pagpapahayag sa pagpapahalaga ng ating ipinaglalaban. Pangalawa, itrato ang mga kasama o mga kasosyo ng wasto. Huwag magtanong ng mga bagay na imposible o huwag sobra-sobra. Maliit man o malaki ang kanilang kontribusyon, iparamdam na may malaki itong epekto. Sa ating pong ginagawang grupo o sa ating pong ginagawang organisasyon, dapat may mga bagay po tayo na realistic o isang bagay na nakikita po natin hindi po tayo pwedeng magtanong ng isang imposibleng tanong na hindi rin natin masasagot. Ano po ang sinasabi ko rito? Kung nagkakaroon po tayo ng plano sa pangmahabang panahon, mag-focus po tayo sa mga kasulukuyan. Ano ba ang dapat nating i-apply? Ano ba ang mga dapat nating gawing hakbang upang makapunta tayo sa hinaharap ng hindi naman gaanong malaki ang ating vision? Ang sinasabi ko po dito, simulan po natin sa maliliit na hakbang, simulan po natin sa mga hakbang na posibilidad dahil po kung titignan po natin lagi ang malaki, nagkakaroon naman po tayo dito ng hindi pagkakaroon ng pansin sa maliliit. Kaya naman po, lagi po nating tignan ang isang idea,
isang plano, paano ba natin ito magagawa ng kahit maliliit lamang? Sa pamamagitan po ng mga asosasyon, ng grupo o organisasyon o mga individual, hindi porket maliit ang kanilang naibigay na tulong, hindi na malaki o hindi na magiging maganda ang epekto nito. Palagi po nating i-recognize ang liit, ang laki o anuman ang sukat ng kailang naibibigay. Ito po ay isang praktikal na hakbang o tip para magkaroon tayo ng magandang kasosyo, kasosyo o di naman magkaroon ng magandang partnership kung kanino man. Kasi po, na-appreciate natin ang kanilang ginagawang tulong. Next po natin dyan, kilalanin, saliksikin ang mga kaanib na grupo o miyembro. Maaaring tignan ng mga posibilidad na kaanib rito upang makita ang mga koneksyon mula pa sa ibang grupo. Ito po ay isa rin sa pinakamahalaga. Bakit po? Ating muna pong tignan. Ano ba ang kanilang misyon? Bakit ba sila nakipag-connecta? O bakit ba sila nakipag-connect sa atin? 'Di ba? Maaari po natin tignan ang kanilang background o kanilang pinanggalingan. Bakit parang parehas kami ng ipinapahayag? Ano po ang ibig sabihin nito? Napakahalagang malaman po natin kung sino ang nakikianib sa atin upang maipahayag po natin ang ating misyon, ang ating layunin ng iisa lamang. Maaaring magkaiba tayo ng organisasyon, ngunit iisa lang tayo dapat ng hangarin. Yun po ang mabilis sa pagkakaunawa po natin dito. Pang-apat, maniwala ka sa bagay na ibinebenta mo o ipinipresenta mo. Hindi lamang ito isang trabaho, kundi isang adhikain. Kung ikaw mismo ay hindi naniniwala sa benepisyo nito, natural wala ring maniniwala sa iyo rito. I'm speaking po sa mga katulad natin na nagtatrabaho sa isang NGO o sa mga isang kilusan na kung saan binigyan tayo ng pagkakataon upang makita ang ganda ng kanilang movement o kilusan. Kung tayo lamang po, kung sa atin pa lang po hindi tayo nagiging konkreto, hindi nagiging bato o hindi nagiging solid ang ating paniniwala, ngayon pa lamang po ihinto na natin ang isang grupo. Lalo na po sa amin. Kung kami po sa DZAS ay naniniwalang hindi namin maaabot ang mga bundok, hindi namin maaabot ang mga aita dumagat, itigil na po namin ang aming misyon. Lalo na po sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Bakit po? Kasi ang adhikain po namin o advocacy ay makarinig po lahat ng gospel. Tulad din po ng ating pong mga ginagawa sa inyo pong mga organisasyon. Kung ngayon pa lang po hindi po kayo naniniwala sa misyon na to, ito yung tamang pagkakataon upang tumigil tayo dahil hindi tayo naniniwala sa benepisyo na ating ginagawa. Ganun po kadali intindihin ang number 4 natin. At sa huling pagkakataon, obserbahan, suriin ang mga naging karanasan. Maaari din tukuyin kung naging epektibo ba o hindi. Kailangan nating pag-ibayuhin o ano pa yung mga bagay na ano ba yung mga bagay na kikilatasin. At syempre, ano ba yung mga dapat pang tanggalin. Para po sa paggawa ng isang research paper o sa paggawa ng mga ilang evaluasyon, kailangan nating suriin. Tama ba yung ginagawa natin? Kailangan nating obserbahan. May mga tama ba tayong nagawa? Ito po ay dapat nasa parte po ng isang organisasyon upang maging matagumpay po ang ginagawang programa at proyekto. Again, kailangan alam po natin to. Dapat din natin tukuyin, maganda ba yung ginawa natin? Okay ba yung naging programa? Tandaan po natin, ang kasama po natin dito ay hindi lamang po ang ating organisasyon, maging ang grupong ginagalawan po natin. Kaya anumang pong bagay, anumang programa ang ating ginagawa, dapat lagi tayong may debriefing. Ano ba yung dapat nating pag-ibayuhin? Ano ba yung dapat tanggalin? Ano ba yung dapat pa nating mas gawan ng paraan? Sa pamamagitan po nito, ito po ang mga praktikal na hakbang upang pasukin natin ang isang komunidad ng may mahusay na prediksyon, na may mahusay na talaan, na may mahusay na gagawing programa sa loob ng isang komunidad. Yan po
ang ilan sa mga practical tips po natin. Paano ba magiging mahusay ang isang mobilisasyong panghihikayat ng yaman? Kaya naman po, sa dulo po o sa huling bahagi po ng ating usapin, samahan niyo po ako at makipaghuntahan po sa akin. Ang una pong tanong ko, kung bibigyan ka ng pagkakataong gumawa ng sarili mong organisasyon, ano ito at bakit? At sa iyong palagay, anong grupo ang makakasulong sa'yo upang masiguro mong mapapatakbo ang iyong proyekto? Pangalawa po, kung may aalisin kang praktikal na tip para sa mobilisasyong panghihikayat ng yaman, ano ang ipapalit mo rito? Muli po, ako po si Brian De La Cruz at nagpapasalamat po ako sa inilaan yung minuto o ilang oras upang makipagkwentuhan po sa akin. Maraming salamat po.